Ngayong Friday or Ninoy Aquino Day, meron po tayong minomonitor na hindi lang isa kundi tatlong weather disturbances sa paligid ng ating Philippine Area of Responsibility. Una na po dyan ay severe tropical storm with international name na Saudel at huling namataan po sa layong 2,635 kilometers silangan ng Southern Luzon. Taglay na ang hangin na 110 kilometers per hour o halos nasa typhoon category na po ito at kumikilos pahilagang-hilagang kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Meron pa rin tayong minomonitor po na dalawang low pressure area sa paligid ng ating PAR bukod kay Bagyong Sodel. Una na dyan ay dating si Bagyong Neneng, ito po ay low pressure area sa ngayon dito sa may East China Sea at nasa layong 720 kilometers hilaga ng Itbay at Batanes. Walang direktang epekto sa alinmang panig ng ating bansa. At ang low pressure area naman dito sa may silangan po ng Mindanao, 1,440 kilometers away at merong katamtamang tsansa na maging isang bagyo or tropical depression this weekend. Sa ngayon po yung ating prevailing na weather system o yung mga nagpapaulan sa ating bansa sa ngayon ay yung southwest monsoon pa rin or hanging habagat na sa ngayon po ay mahina at nakakaapekto lamang dito sa may northern and central Luzon. Mataas ang tsansa ng mga pag-ulan overnight dito sa may Ilocos region, Cordillera region, lalo na dito sa may Batanes and Cagayan provinces. So make sure po na kung lalabas po ng bahay tonight ay merong baon na payong. Sa kabila niyan, meron pa rin tayong mga pag-ulan. Dito naman sa bahagi po ng Mindanao, for the first time, lalo na po sa mga areas ng Northern Mindanao, Caraga, Soc-Sargen, and Davao Region. Yan po ay dahil dun sa buntot o yung trough nitong low pressure area dito sa may silangan po ng Mindanao na eventually naman, pagsapit po bukas ng umaga, ay mawawala din. But at the moment, asahan po yung mga minsang malalakas na mga pag-ulan at mga thunderstorms. Base po sa latest Tropical Cyclone Potential Forecast po ng Pag-asa, ang general movement nitong si Bagyong Saudel ay pahilagang kanluran. So ibig sabihin kapag magpapatuloy yung kanyang movement, sa Monday, ito ay maaaring pumasok ng ating area of responsibility at pangalanan na Bagyong Obet. Sa araw po ng Lunes hanggang sa Miyerkules, mananatili yung pagkilos niya, pahilagang kanluran hanggang sa magtungo po siya ng Okinawa, Japan. So ibig sabihin, maliit po ang chance na ito'y tatama pa sa ating kalupaan or magla-landfall. However, given po na nandito yung lakasyon ng bagyo at nasa panahon pa rin tayo ng tag-ulan, posible pa rin ito mag-enhance ng southwest monsoon or hanging habagat at posibleng manumbalik yung mga occasional na malalakas na ulan dito sa may Luzon and Western Visayas, kabilang na dyan ang Metro Manila. Yung low pressure area naman dito sa may silangan po ng Mindanao, generally moving pahilagang kanluran din po or unti-unting lumalapit ng ating area of responsibility. Pero bago pa siya makapasok ng PAR at bago pa makapasok ng PAR, itong si Bagyong Saudel ay posibleng malusaw na ito. Bukas naman po, araw ng Sabado, that's August 22, malaking bahagi pa rin ng norte ang magkakaroon ng mga pag-ulan, generally light to moderate rains, pero mayroong mga at times heavy rains over Batanes and Babuyan Islands. Light to moderate rains naman over Ilocos Region, Zambales, ganyan din ang mga probinsya ng Abra, Cagayan. Dito rin po sa may Benguet and Apayao, kaya magbaon po ng payong kung lalabas po ng bahay, especially dun sa mga mamamasyal ngayong long weekend. Habang natitirang bahagi po ng Luzon, kabilang ang Metro Manila, asahan pa rin ang bahagyang maulap at minsang maulap na kalangitan. So halos katulad po na weather conditions as today ang mararanasan ng ating mga kababayan dito sa may Central and Southern Luzon by tomorrow. Yun nga lang po, pagsapit ng tanghali, posible ang mainit na panahon. Kagaya sa Metro Manila hanggang 31 degrees Celsius, sa may Bicol, kagaya sa Legazpi hanggang 32 degrees, at pinakamainit sa may Tuguegarao City hanggang 33 degrees Celsius, sasamahan pa rin yan ng mga isolated na ulan o yung mga saglit na thunderstorms. Sa ating mga kababayan po sa lalawigan ng Palawan, ganyan sa Visayas and Mindanao, generally fair weather conditions pa naman tayo by tomorrow, araw po ng Sabado. Asahan sa madaling araw, meron pa rin mga kaulapan dito sa may Caraga region, Davao region at mga nearby provinces, pero eventually nga po ay mawawala ito. Yun po ay dahil dun sa buntot or trough ng LPA sa labas po ng PAR. The rest of Visayas, Mindanao, asahan po ang partly cloudy to minsan, partly sunny na araw, nakalangitan simula po sa umaga hanggang sa early afternoon at pagsapit ng hapon hanggang gabi may mga times na kumukulimlim at magkakaroon lamang ng mga saglit na ulan at mga localized thunderstorms muli. Sa Puerto Princesa, Palawan hanggang 32 degrees Celsius pero pinakamainit bukas sa may parting Tacloban dito sa Visayas hanggang 34 degrees Celsius. Ganyan dito sa may Mindanao sa may bandang Zamboanga City, Cotabato and Jensan hanggang 35 degrees Celsius.
Sa darating po na weekend, wala naman tayong ina-expect na gale warning or babala sa mga delikadong alon. However, posible pa rin umakyat sa hanggang 3.5 meters o nasa isang palapag po ng gusaling taas ang mga alon dito sa may West Philippine Sea at sa may extreme northern Luzon. Yan po ay dahil pa rin sa southwest monsoon. Delikado pa rin ito for our small sea vessels at posible pa rin magkaroon ng mga delays pagdating sa ating mga travels. So make sure na coordinated pa rin tayo sa ating mga local coast guards. At para sa tayapan ng ating panahon, simula po sa linggo, that's August 23 hanggang sa Martes, August 25, asahan ng unti-unting paglakas ng hanging habagat given nga na lumalapit itong si Bagyong Sodel na magiging Bagyong Obet at mag-e-enhance ng habagat dito sa western section ng ating bansa. So dito sa Luzon, pagsapit po ng Sunday and Monday, asahan ng mataas na tsansa ng mga pag-ulan over Ilocos Region, Cordillera Region, Cagayan Valley, Central Luzon, ganyan sa Calabarzon, Mindoro Provinces at kabilang na dyan ang Metro Manila, kung saan posible nga po yung mga generally light to moderate rains at minsan lumalakas na lalo na sa may areas po ng Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Then pagsapit po ng Martes, asahan malaking bahagi na po ng Luzon habang lumalapit palalo dito sa ating PAR or sa ating kalupaan itong si Bagyong tatawagin natin na Obet. Maraming lugar na po sa Luzon na magkakaroon ng maulap na kalangitan at sasamahan pa yan ng mga kalat-kalat na ulan at minsan lumalakas po ito. Kaya mag-ingat sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa at laging tumutok sa ating mga rainfall advisories and possible worst-case scenario na heavy rainfall warnings. Sa ating mga kababayan po sa Visayas, asahan pa rin ng fair weather conditions or bahagya maulap na kalangitan sa araw po ng Linggo at Lunes. Pero pagsabit ng Martes, magkakaroon na po ng mataas na tsansa ng mga pag-ulan na halos tuloy-tuloy or mga scattered na ulan dito sa parting Western Visayas and Negros Island Region, lalo na po sa lalawigan po ng Antique. So mag-ingat po sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa kagaya po dito sa Luzon at mag-antabay lamang po sa ilalabas ng mga babala po ng pag-asa, lalo na po sa kalagitnaan po ng susunod na linggo for Visayas. At sa ating mga kababayan po sa Mindanao, asahan pa rin ng fair weather conditions. So unfortunately, hindi pa rin po aabot dito sa bandang Mindanao ang hanging habagat, bagamat lalapit nga po itong si Bagyong Obet dito sa may northern part ng Philippine Sea. So inaasahan pa rin natin ang mainit at maalinsangan na panahon simula po Sunday hanggang Tuesday. Kaya paalala pa rin po ng pag-asa, make sure po na hydrated tayo or madalas tayong umiinom ng tubig. At kung lalabas po ng bahay, lalo na from 10 a.m. to 4 p.m., ay meron tayong protection po sa direktang sikat ng araw, gaya ng payong, sombrero, at magsuot lamang po ng komportable at manipis na damit. Dahil posibleng umabot sa 35 degrees ang actual temperature sa may Zamboanga City and Cagayan de Oro City, na yung heat index ay posibleng umabot pa sa 42 degrees or higit pa. Ang ating sunset ay 6:60 ng gabi mamaya at ang sunrise bukas 5:43 ng umaga. Yan muna ang latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Ako muli si Benison Estareja. Mag-ingat po tayo at happy weekend.